si Hanilet, hindi nagkakaintindihan. Call off. Kung sa jowa pa yan, call off muna tayo. Bakit? Ang dami mo girlfriend. Nandun si Alpotera. Nandun si Balaba. Tas pabor pa si Sara kay Balaba. Pabor si Basti kay Balaba. Si Hanilet, galit na galit. Benta bahay. Benta bahay. Nung nalaman ni Digong, bakit nyo ibenta yan? Ang laki naman ng bahay ni Hanilet. Ba't nyo papakialaman? May sentimental value yan. Diba? Ganon yan. Mga DDS, mag-like naman kayo. Putang ina ninyo. Mga DDS. Dito tayo. Sunod. Mga kababayan. Ano naman yan, Ken? Nako, ito na. Speaking, kaya pala ni Hanilet ibenta ang bahay, kay si Digong may 13 girlfriends. Ito. Nako, 13 ang jowa. Sino-sino nga ba ito? Digong Duterte. Babasahin ko lang ha. Ito mga kababayan. Nakalagay, Pilipinas Today. Basahin natin yung article ng kanilang balita ha. Ito na. Ito umano ang mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para kay Hanilet Avancenia. Nako, may mensahe si Digong kay Hanilet. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, call off nga sila ngayon. Call off sila ngayon. Hindi sila nagkamabutihan. Meron silang hindi pagkaintindihan. Ito ang mensahe ni Digong kay Hanilet. Ang kanya umano'y long-time partner. Long time, common law wife, pangalawang asawa. Kung masarap si number 1, walang number 2. So mas masarap si Hanilet kasi may number 2. Long time partner at iba pa niyang kasintahan. Nako, long time partner. Mensahe ha. Mensahe ni Digong sa kanyang pangalawang asawa at sa kanyang mga kasintahan. Ayon kay Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, anak ni Digong. Ayon kay Pulong, sinabi ito ni Digong nang bumisita siya sa detention facility ng International Criminal Court or ICC sa The Hague, Netherlands, kung saan kasalukuyang nakapiit ang kanyang ama. Sa isang panayam ng Albin and Tourism, ibinabahagi nitong Lunes, Hunyo 30, sinabi ni Pulong na tinawag ni Duterte bilang common law wife ang kanyang 13 kasintahan. Diba? Tinatawag ni Duterte bilang common law wife ang kaniyang 13 na kasintahan. Tragis na yan. 13 na kasintahan. Digong sa 13 na girlfriend, maghanap na kayo ng ibang boyfriend. Maghanap na kayo ng ibang boyfriend, siguraduhin ninyo yung malaki ang credit card. Mensahe ni dating Pangulong Duterte para sa di umano'y mga common law wife niya, kabilang si Hanilet Avancenia. Potang ina. Sabi ko nga sa inyo nagkakagulo na lahat-lahat. Nagkakagulo na lahat-lahat. Magugulat ka, 13 ka girlfriend. 13 ka girlfriend. Biruin nyo yun, akala ko siguraduhin malaki ang tete. Yung pala malaki ang laman ng credit card. Nako, tuwang-tuwa si Philip Salvador niyan, Ma'am Stillheart. 13 ka girlfriend. Maghanap na kayo ng panibagong boyfriend. Hanilet narinig ninyo? Si Hanilet at si Digong baka naghiwalay na. Baka naghiwalay na kasi bakit? Pinapahanap ni Digong si Hanilet at 13 pa na mga girlfriend na maghanap ng panibagong boyfriend at make sure daw na malaki ang laman ng credit card ayon sa anak na si Pulong. Hanilet Avancenia kabilang ang 13 pa na mga girlfriend. Paghanapin daw ng panibagong boyfriend na malaki ang laman ng credit card. Nako, ginawa pa mga mukhang pera itong mga jowa ni Digong. Wag naman ganun, Digong. Pinahalata mo naman. Kasali kaya si Amy Marcos sa 13 na girlfriend?
13 sum. Hindi na matatawag na 13 sum yan, Kaizen. Ang tawag dyan, orgy. Orgy. O orgy na. Nga dito, tuwa doon, suksok dito, suksok doon. Orgy na ang tawag dyan. Ma'am Lilito Nini, tawang-tawa pag sinabing orgy. Kung dalawa ang jowa, 2 sum. Kung 3 ang jowa, 3 sum. Kung 13 ang jowa, orgy. Potang ina. Gong Digs, Mangkanor. Ay, Diyos mio, marumar. Ilang tuway kaya nahigop ni Digong dito sa 13 ka-girlfriend? Ilang tuway kaya? Potang ina. Ay, Diyos mio, marimar. Pukin ang ina, kaya pala nabulok ang bagang, kaya pag nagsalita, wag mong subukan, masira ang buhay mo sa kakahigop ng bilat na bulok ang bagang. Ilang tuway kaya nalunok ni Digong? Pukrigis na yan. Ito umano ang mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para kay Hanilet at ang kanyang umano'y long-time partner at iba pa niyang kasintahan ayon sa kay Davao City 1st District Representative Pulong Duterte. Ayon kay Pulong, sinabi ni Digong na bumisita siya noon sa ICC, isang panayam kay Alvin and Tourism na ibinahagi nitong Lunes. Noong Hunyo 30, sinabi ni Pangulo na tinatawag ni Duterte bilang common law wife ang kanyang 13 na kasintahan. Na maghanap na kayo ng panibagong boyfriend na kailangan malaki ang credit card. Mensahe ni Digong para sa di umano'y mga common law wife niya, kabilang si Hanilet Abansinya. Kaya pala galit na galit si Kitty kay kay Alputera. Alputera! Nako! Diyos mio, marimar, pang ilan si Garma, hindi po natin alam. Basta ang sabi, 13 ka girlfriend, pang 14 si Hanilet. Or baka pang 13 si Hanilet. Na maghanap daw ng panibagong boyfriend na malaki ang credit card. Akala ko nung una malaki ang tete. Malaki pala ang credit card. Ito. Maghunos dili ka di, kuya. Dapat ang i-report yung update sa hiniram na kinuha ng Admin Marcos pera sa SSS. Alam mo, sa totoo lang, Dog Adventure and Marine Life, kay Padre Burgos, ito lang masasabi ko sa'yo. Wala man kong pakialam sa mga SSS, mga kung ano-ano dyan. Bakit? Kung kakalkalin ba natin yan, yayaman ba tayo? Kung yan ang unahin mong alamin mong update sa kinuha ni Marcos sa SSS, alamin mo rin yung update kung saan dinala ni Sara ang confidential fund. Kasi yan pag alamin natin, tignan nyo, nakaraan, si Insan, binakbakan ko patungkol sa Bucor, sa Customs, Bureau of Customs. Tignan nyo, lahat ng empleyado sa Customs, sinibak lahat. Narinig ako ni BBM Sabi ko sa inyo mga kababayan, kapag si Kent na magsalita, naririnig ng presidente yan. Tignan nyo, binakbakan ko, grabe kakurakot ang customs. Kaya nga yung mga syabo, yung mga smuggling na kamatis, sibuyas at kung ano-ano nakakalusot. Bakit? Dahil sa customs. Si Insan, ang laki ng kinuha dyan sa customs. Anong ganyari? Mga kababayan, tinanggal. Wait lang. Mga kababayan, tinanggal ang customs. Sabi ko nga sa inyo. Bigyan natin ng Ito. Pakita ko sa inyo kung gaano katotoo yan. Sa ako pag nagsalita dito, totoo yan. Ito. Pakinggan nyo may ads lang. Yan inyo, wag ako magsalita. Sa inyo, totoo yung mga sinasabi ko. Sabi ni Kaizen, utak mo gamitin mo. Ginamit mga pera na yan sa mga project. Kaya nga, kay Sara nga, walang project na. Kinumpirma ng Malacanang na 6 na opisyal, kabilang na ang commissioner mismo ng Bureau of Customs na si Benvenido Rubio ang tinanggal sa pwesto. Hindi binigay ni Palace Press Officer Claire Castro ang pinakadahilan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa desisyong itong palitan ng ilang personnel ng BOC.
Kahapon, nanumpa sa harap ni PBBM ang bagong Customs Chief na si dating Office of Civil Defense USEC Ariel Nepomuceno. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, kapag si Kent Garcia na magyaw-yaw dito, naririnig ni BBM yan. Pag narinig ni BBM yan, tatanggalin isa-isa yan. Anong sinabi ko nung nakaraan? Si Pinsan. Magaling si Pinsan. Punong-puno na si Junior. Tanggal ang customs. Sino mga customs member dyan? Sinibak! Sabi ko nga sa inyo hindi tayo nagpipik news dito. Ako pinangunahan ko na kayo. Sunod araw, meron na naman tayong paparinggan. Sunod kong paparinggan ha. Sunod natin na paparinggan kasi tinanggal yung customs. Sabi ko nga sa inyo, grabe talaga ang customs. Diyan talaga nag-umpisa kaya nakakalusot ang droga at yung mga smuggling. Tignan nyo, yung sibuyas. 6 million ba? Ilang million yung sibuyas? Mga kababayan. Smuggling. Ito binalaan ang smugglers. Smuggling produkto. Anti-sabotahe law. Tinanggal. Ito pa. Si BOC Commissioner Rubio, tinanggal rin. Sabi ko nga sa inyo ito, continue. Hindi lamang po isa ang pinalitan. Anim po kasama po ang commissioner ang napalitan. May mga collectors, may mga commissioners, may deputy commissioners rather, and directors. Anim po lahat sila sa Bureau of Customs. So, ang tanging gusto ng Pangulo ay maging tapat sa bansa, labanan ng smuggling, at syempre po, maging transparent sa Pera. koleksyon ng revenues. Sabi ko sa inyo mga kababayan kailan lang sabi ko sa inyo, punong-puno na si PBBM. Huwag niyong hintayin. Sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi ako magbibitaw ng salita dito. Hindi ko ikapapahiya yung sarili ko. Ngayon ninyo ko tawaging fake news. Ngayon ninyo ako tawaging fake news. Sabi ko sa inyo, punong-puno na si Junior dyan. Abangan ninyo kung sino yung... ito pa, yung DOH Secretary, humanda ka. Ilang araw ka lang, tanggal ka rin. Niwala ka sa akin. Customs, tinanggal. DOH Secretary. Sabi ko sa inyo, malayo lang 2 linggo niyan. Niwala kayo sa akin. Tanggal yan. Ay, Diyos ko. Ako na nagsabi sa inyo. Kaya ito na mga kababayan, si Digong may mensahe kay Hanilet at sa 13 pang girlfriend na maghanap ng panibagong boyfriend na malaki ang credit card. Like po tayo mga kababayan. Pantay po natin. Nako, ito na. Sunod mga kababayan, pautot pa more. Buti nga yan tinanggal. Kay Digong dati walang tanggal basta malaki ang kickback. Kay Digong noon, wala kayong naririnig na tinanggal. Sinong tinanggal ni Digong noon? Wala. Walang tinanggal. Bagkos meron siyang pinasara yung mga TV station na nasisilip at mga media outlet na nasisilip ang kabulastugan niya. Yan yung tinatanggal niya. Ito mga kababayan, Tolentino, pinarusahan ng China. Persona non grata sa Hong Kong at Macau. Delikado mga kababayan kapag si Sara ang maging presidente. Tandaan ninyo hindi pa presidente si Sara. Matagal nang wala si Digong, 4 years na. Pero ang China, ang China, nanghihimasok pa rin sa ating bansa. Biruin nyo, paparusahan si Francis Tolentino na isang senador kasi nabuko ni Francis Tolentino, ni Senator Francis Tolentino, ang mga kabulastugan ng China na nagpupondo sa mga keyboard warrior para kalabanin
ang administrasyon at mga politisyan na anti-DDS. Yan na, alala ninyo noon na meron daw pinunduhan ang China, nagseminar-seminar pa doon. Yung mga Pinoy, yung mga vloggers, nagsiseminar pa sa China para ano ang gagawin para maraming manunood. Para maraming malinlang sa kanilang gagawing vlog. Para masira ang Marcos administration. Eto na. Ginawa nila kay Tolentino. Delikado si Sara pag naging presidente. Hindi pa presidente si Tolentino. Tingnan nyo, pinarusahan ng China. Anong karapatan ng China magparusa kay Tolentino? Hindi naman nila batas. Hindi naman nila bansa ang Pilipinas. Di ba? Mga kababayan. Ito, ulitin natin. Ito tayo. Buksan natin. Ito na. May ads lang. Chupape, magpakamatay ka na. Tinatanggap ko ang ipinataw na parusa ng China dahil sa aking pagtatanggol sa mga karapatan, dangal at soberanya ng sambayan ng Pilipino sa West Philippine Sea. Dakdak daw ako ng dakdak. Bakit? Masakit ba yung aking dinadakdak? Harvey, abay-abay. Tangina mo, isa kang DDS. Wala kang kwenta. Bobo ka. Magpakamatay ka na. Ito hindi pa presidente si Sara. Ganito na ka-powerful ang China. Ito.